May hawak na ebidensya raw ang isang pulis na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa missing Sabongeros case. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Yung aking kliyente ay walang kinalaman sa missing Sabongero dahil yung mga panahon, mga dates na sinasabi ni Dondon Patidongan na involved ang aking kliyente ay meron po kaming ebidensya na hindi po siya maaaring ma-involve. Yan ang pinanindigan ni Attorney Bernard Vitriolo nang humarap siya sa media ngayong araw. Siya ang abogado ni Master Sergeant Joey Natanawan Encarnacion, isa sa mga pulis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, si Encarnacion ang nagmamay-ari ng palaisdaan sa Batangas, kung saan ipinaliligpit umano ang mga sabongero. Ani Attorney Vitriolo, fabricated ang mga akusasyon ni Patidongan at tila merong sabwatang nagaganap para madiin ang mga akusado. Base raw kasi sa impormasyong kanyang nakuha mula sa isang anyay reliable source, lumutang ang 12 security personnel na mga dati raw empleyado ni Patidongan noong July 17. Naghain daw ang mga ito ng kani-kanilang mga sinumpaang salaysay sa CIDG na natanggap daw ng isang Colonel Alex Santos. Pero kwento niya, hindi raw ito iniakyat ng CIDG sa Department of Justice. Ibig sabihin, hindi raw ito makakasama sa isinagawang evaluation ng prosecution sa inihaing reklamo ng pamilya ng mga missing sabongero. Paano may evaluate ng DOJ na parehas, patas at equitable, impartial ang mga darating sa kanilang papeles o affidavits na iimbestigahan nila kung kulang ito? So ang aming request sa CIDG ay dalhin doon para ma-evaluate ng DOJ. Sa liham na ipinadala ni Attorney Vitriolo kay Police Brigadier General Christopher Abrahano ng CIDG, humihingi siya ng kopya ng affidavits ng mga umano'y former employees ni Patidongan. Ipinadala ito noong August 3, pero wala pa raw sagot sa kasalukuyan ang PNP sa kanya. Kabilang sa mga pangalang nabanggit ni Attorney Vitriolo, sina Rogelio Borican Jr. at Rodeo Aniguig, ilan sa mga itinuro ni Patidongan na directly involved sa pagdukot sa mga sabongero. Isa si Borican sa mga close-in security ng itinuturong mastermind na si Charlie Atong Ang nang magsampa ito ng reklamo laban kina Patidongan sa Mandaluyong Prosecutor's Office noong nakaraang buwan. Kinumpirma naman ni Abrahano na mayroong natanggap na affidavits ang CIDG, pero pinabulaanan niya ang akusasyon ni Attorney Vitriolo na itinatago nila ang mga salaysay. Hindi kasi yung mga investigators natin ang nagkolekta ng pieces of evidence na yon. Dumating lang yon ng mga dokumento, so dapat marapat lang na i-receive namin yon. Pero chinek din ng mga investigators natin na yun nga, hindi sila ang nag-assist doon sa mga affiance. So that begs the question, siyempre, yung veracity ng mga statements. Dagdag pa ni Abrahano, maaari pa rin naman nilang isumite sa DOJ ang mga affidavit. Iginiit naman ni Attorney Vitriolo na hindi personal na magkakilala si Ang at ang kanyang kliyente. Pero nang tanungin siya ng media kung ano ang nakikita niyang dahilan kung bakit nadawit si Master Sergeant Encarnacion. Hindi ko po alam ang detalye niyan kasi nakafocus kami sa missing Sabongero. Hindi ko alam yung assistance na yun. Hindi naman related sa mga sabongan. Ay, hindi. Kasi isang company, Lucky 88 ba yan? Basta yung company na hindi ko alam. Hindi, magkaparehas lang. Hindi yung Pogo. Lagi po yung kay Atong Ang. Hindi, yun nga. Oo. So may connection po. Hindi si Atong Ang. Sa kumpanya. Aniya, idinamay lamang daw ni Patidongan ang kanyang kliyente dahil sa koneksyong ito. Kasalukuyan pa rin nasa evaluation stage ang isinampang reklamo ng mga pamilya ng missing sabongeros. Sagot ng DOJ sa mga pahayag ni Attorney Vitriolo, hindi rin naman masyadong pagtutuunan ng pansin ang affidavits kahit na isumite ito ng CIDG, lalo na't manggagaling daw ito sa defense team kahit na wala pa namang opisyal na kaso. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.